Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Isang mapagpalang araw muli sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon sa araw na ito, sa kanya pong pagpapala, pag-iingat sa atin. Salamat sa Diyos sa kalakasan na patuloy na ipinagkakaloob sa atin. Salamat sa pagsama ng Diyos sa ating lahat. Salamat sa Panginoon. Buhay pa tayo. Yan, nakakapagpuri, nakakapagsamba, at nagagawa pa yung mga bagay na ipinapagawa ng Panginoon sa atin. So, salamat sa Panginoon dahil sa inyo pong patuloy na pagsama at sa pagsuporta ng ating pong gawain. Ang programang ito ay programa ng Southern Tagalog District Council ng Assemblies of God, Section 6. Kinabibilangan niya ng Quezon Province, Marinduque, and Pulilio Group of Violence. Yan. So, at siyempre ito ay ginawa para po yung mga kapatiran natin ay maabot natin. Bagamat tayo po ay nasa mga malalayong mga lugar, iba't ibang mga dako ay sa magitan ng ganitong programa ay naabot natin po. At siyempre yung lahat po ng mga mananampalataya, yung po mga taong naghahanap ng katotohanan at naghahanap ng ganitong klaseng programa. Ito po ay para sa ating lahat. Okay? Ang layunin natin ay para ang salita ng Diyos ay maipalaganap natin at ito yung isa sa pinaka best way para ang salita ng Diyos ay may pahayag. So, thank you po at sa inyong pagsama and please paki-follow po ng ating page. Yan, ito pong page natin. Paki-share, paki-react, comment, yan, napakahalaga po 'yon, para malaman natin kung hanggang saan yung naaabot ng ating gawain. Pwede niyo rin pong ilagay ang inyong pong location kung saan po kayo. Yan, para po malaman natin po kung hanggang saan na nakakarating yung ating programa. Okay, so saan po kayong sulok ng Pilipinas o saan mang sulok ng daigdig, yan, at ang naabot ng programa ay pagpalain tayo ng Panginoon, and we are praying and hoping na talagang makatulong ang programang ito para mapalakas tayo bilang mga mananampalataya. Malaman din naman natin ang mga dapat nating gawin bilang isang Kristiyano o bilang isang mananampalataya, at makita natin yung ganda, the beauty ng pagiging Kristiyano, pagiging mananampalataya o pagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Okay? Yung atin pong pinag-uusapan ay ito ay kadugsong ng ating pong pag-aaral about the patungkol sa ilaw, sa liwanag. Ang atin pong topic pinag-usapan is keep your light shine. So panatilihin mong nagliliwanag ang iyong ilaw, sapagkat ang sabi po ng Biblia na ang lahat ng mananampalataya, ang lahat ng nagtitiwala, ang lahat ng sumamba, ang lahat ng sumampalataya, ang lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesucristo, ang sabi ng Biblia, tayo ay mga ilaw ng sanlibutan. Okay, so aklat po ng Matthew chapter 5
verses 14 down to 16. Okay, ganito po ang sinasabi, no? Kayo'y ilaw ng sanlibutan. Hindi may tatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng buron. Walang magsisindi o walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Iyan. Sa halip, okay, ay inalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at maluwalhati ang iyong amang nasa langit. Yan, ano? So, ang sabi daw, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang iyong ilaw. No? Keep your light shine. So, panatilihin mong nagliliwanag ang iyong ilaw. Ano? Dapat ninyong paliwanagin. No? Dapat ninyong panatilihing nagliliwanag. Sabi ng Biblia, kayo ang ilaw. Yung sinasabi diyan kayo, ang tinutukoy diyan, no? So, siyempre, yung mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo ng kanyang panahon, okay? So, kasama po yan kasama yan sa Sermon on the Mount, no? Yung chapter 5 ng Matthew, hanggang sa marami po yan, buong sa sunod na ibang mga chapter. Kasama yun doon sa mga sermon ni Jesus, Sermon on the Mount. So, ang kanyang pinatutungkulan, yung mga tagasunod ng Panginoong Hesus sa kanyang panahon, yung kanyang mga alagad at yung ibang mga disciples at mga followers ni Jesus during his time na kanyang tinuturo. So, yung mga tao nakikinig at ang sabi ni Jesus, kayo, okay? Yung mga nakikinig, kayo ang ilaw ng sanlibutan. So, at ito ay naisulat hanggang sa ating panahon. Ngayon, tayo ng mga second-hand witness ng salita ng Panginoon, which is the Bible, ay tayo naman na sa ating panahon ang tinutukoy dito na ilaw. Kayo, yung sinadyang, kayo ang ilaw. So, tumutukoy yan sa atin. Tumutukoy sa individual na mga mananampalataya. Okay? Na mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Kasi ang mga nagkakaroon lang ng liwanag ay yung mga taong naliwanagan, ay yung mga taong tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Sabi ng Biblia, dumating ang liwanag, dumating ang ilaw sa sanlibutan, subalit pinili ng tao ang dilim. Okay? Pero tayo na nanalig sa Panginoon, tinanggap natin yung liwanag. O hindi galing sa ating yung liwanag, galing sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw na yon. Kaya panatilihin yung nagliliwanag yon, doon sa ating huling topic o huling pinag-usapan, panatilihing nagliliwanag yon, anong layunin nun, para matanglawan ang buong sambahayan, para to give light to the family o to your family. Okay? Kasi sabi diyan, walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan, sa harip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. So the purpose kung bakit kailangan natin panatilihin ng liwanag ay para matanglawan ang mga taong ang nasa bahay o matanglawan na ang iyong pamilya. Kung ikaw lang ang bago, kung ikaw pa lang ang Kristiyano sa loob ng iyong tahanan, sa loob ng iyong pamilya, panatilihin mo yang nagliliwanag. Okay, yun yung purpose nun. Okay, next, bakit kailangan nating panatilihin nagliliwanag? Para matanglawan, hindi lang ngayong pamilya, kundi matanglawan din naman ang sanlibutan. To give light to the world. Okay? To give light to the world. Para matanglawan ang sanlibutan. Okay? Yan. So, para matanglawan, sapagkat ang sabi doon, walang nakakapaglagay, sa halip ay inilagay ito sa patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Hindi naman, dapat inyong paliwanagan ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao. Yan, So, para matanglawan ang iyong sambahayan, para matanglawan ang iyong pamilya, para matanglawan ang iyong mahal sa buhay, at para matanglawan din ang sanlibutan, para matanglawan ang lahat ng mga tao, sabi doon. Sa harapan, panatilihin yung liwanag ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao. Hindi lang ang pamilya mo ang kailang matanglawan din o makakita din ng liwanag
ang mga tao sa iyong paligid. So tayo kasi, tayo ay light bearer tayo eh. Tagadala ng liwanag. May dala tayong liwanag mula sa Panginoon. At ang lahat sa paligid natin, yan ay mga nasa kadiliman. Ang lahat ng hindi Kristiyano, lahat ng hindi mananampalataya, naglalakad yan sa dilim. Kahit pa yan ay punuan mo ng liwanag. Kahit pa yan ang bahay mo ay puno ng liwanag, kapag ang nakatira dyan na hindi Kristiyano, namumuhay yan sa dilim. Kasi hindi liwanag galing sa Diyos. At tayo, ikaw yon, ako yon, na mga naniniwala na nampalataya sa Panginoon, sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Okay? Para matanglawan ang bahay, ang iyong tahanan, at para matanglawan ang sanlibutan. Para matanglawan ang mga taong hindi pa mananampalataya. Para matanglawan ang mga tao na naghahanap ng liwanag. Dahil ang sabi ng Biblia, sila ay nag-aapuhap sa kadiliman. Yung buong sanlibutan, yung mga taong hindi Kristiyano, nag-aapuhap sila sa kadiliman. Kaya ka nandyan, kaya nandito tayo, para magsilbing liwanag sa mga tao. Ano ibig sabihin yun? No, para makita nila yung liwanag sa atin. Kamusta po yung ating buhay Kristiyano? Sa ating pamilya, tayo ba ay nagliliwanag sa kanila? Tayo ba ay nagiging buhay na patotoo sa ating pamilya? Ang nakakalungkot kapag napupulaan yung ating pagiging Kristiyano at sinasabi na gayon Kristiyano. Yan, no? Lalo sa pamilya natin. Okay? Ganyan ka ang Kristiyano, ganyan ka ang palasimba. Parang wala din naman nagbabago. Yan, ano? So, para matanglawan silang, kailangan mong nagliliwanag. Hindi nakakapaso, kundi nagbibigay ng liwanag. Sa mga pamilya, sa mga tao sa iyong paligid, sa iyong katrabaho, sa iyong kaklase, at sa mga taong nakakasal mo sa bawat araw. Kamusta po ba tayo? Tayo po ba ay nagliliwanag? Nahahalata ba ng mga tao sa paligid mo na ikaw ay Kristiyano? O alam ba? Alam ba ng mga tao sa paligid mo na ikaw ay Kristiyano? Ni ng iyong pamilya, alam ba ng iyong pamilya na ikaw ay Kristiyano? So, kamusta ang ating buhay? Okay? That's the purpose of life, para magbigay ng liwanag. That's our testimony. Living testimony. Yung mga tao sa paligid mo, kusayang magkakaroon ng interes sa'yo. Anong nangyari sa'yo? Bakit nag-iba ka na? Bakit ganyan? Bakit nagbago? Bakit nagbago ang buhay mo? Hindi sa pasama, kundi sa pabuti. Okay, yung mga tao sa paligid mo, sila namumuhay sa kadiliman, ng mga tao nabubuhay sa kadiliman, nakikita yung liwanag sa iyo. Siyempre susunod yan sa liwanag. Kasi nga nasa dilim sila eh. At ikaw, tayo yung may daladala ng liwanag na yan. At siyempre, dahil ikaw ang may daladalang liwanag, ay hindi ka lang nakaka-attract, kundi kumpulan ka din ng mga kwento-kwento. Hindi ka lang nakaka-attract, minsan ikaw din ay ina-attack. Minsan din, kinakalabang ka din. Bakit? Kasi nga, ilaw tayo, Kristiyano tayo eh. So, sasabihin ng mga tao sa paligid, ala, pwede din palang gayon. Yan, no? Ala, Kristiyano gayon? Minsan pa may mga taong bukang bibigay, Kristiyano daw, bukang bibigay patungkol sa Bible. Pero yung buhay, napakalayo sa liwanag. Nakakalungkot, ano? Paano tayo magbibigay ng liwanag sa paligid natin? Paano tayo magbibigay ng liwanag sa mga tao? Kung ikaw mismo, na may dala ng liwanag, ay hindi ka nagliliwanag. Okay? So, that's the purpose of light. So, keep your light shine. Sabi ng Panginoon, panatilihin mo yan. Kasi, tayo ang unang nakatanggap ng katotohanan, tayo ang unang nakatanggap ng liwanag mula sa Diyos. Kailangan din naman tayo ay magliwanag. Magliwanag sa iyong pamilya, magliwanag sa mga tao sa iyong paligid. To give light to your family,
to give light to the world. Okay? So, yan po talagang mangyayari. Yan kasi yun tayo ang tinitingnan ng tao eh. Tayo ang tinitingnan ng sanlibutan. Kasi nga, tayo ang liwanag. Hindi pwedeng sabihin, ako na lang lagi nakikita, ako na lagi napapansin. Sa pamilya, ako na lang lagi ang nasisisi, ako na lang lagi ang pinupulaan. Bakit? Tell me. You tell me, bakit? Kasi nga, Kristiyano ka eh. Kung namumuhay ka at nanatili na ikaw ay nagliliwanag, hindi ka pupula ng tao, hindi ka mapupuna ng tao sa mali, kundi sila mismo mapupuna nila na ikaw ay nagbago sa pabuti. Okay? So yun po pala ng Panginoon sa atin sa oras na ito at tayo po ay saglit na manalangin. Salamat po Panginoon sa Kristo, sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala, sa tiwala Panginoon sa amin. Salamat po, pinagkatiwalaan mo kami ng responsibilidad na ito ng magdala ng liwanag. Salamat po dahil nasumpungan namin ang liwanag mula sa inyo. Wala kaming liwanag sa sarili namin. Malibang kayo ang nagbigay ng liwanag sa amin. Tulungan mo po kami na mamuhay ng tama, mamuhay ng matuwid, mamuhay ng ayon sa iyong kalooban sa lahat ng pagkakataon. Sa loob at sa labas ng iglesia, sa pamilya, sa loob at sa labas ng aming tahanan, sa loob at sa labas ng school, sa loob at sa labas ng trabaho, maging sa mga tao na nakasalamuhan namin sa araw-araw, makita ng mga tao sa amin ang tunay na liwanag. Maging buhay na patutuo kami sa aming lipunan at magdala ng liwanag, Panginoon. Gamitin mo po kami na magsilbing liwanag sa mga tao. Lord, salamat po ng marami. Pagpalain mo po kami sa araw na ito. Ilayo mo po kami sa anumang uri ng kapahamakan. Ilayo mo po kami sa anumang mga malulubhang sakit at karamdaman. Ilayo mo po kami maging sa anumang alok ng sanlibutan. Lagi naming tahakin ang iyong kalooban. Ano man po ang kahilingan ng bawat isa, Panginoon, sa amin. Ano man po ang dinadala nila, ang sitwasyon nila at kalagayan nila, Panginoon, sa araw na ito, sa pangalan ng Panginoong Jesus, dumadalangin kami, mangusap ka, Panginoon, sa kanila, ang kapangyarihan mo, ang pagpapala mo, ang katugunan sa mga panalangin ng bawat isa sa amin, ang aming hinihiling. Pagpalain mo ang aming kababayan, pagpalain mo ang aming bansang Pilipinas sa mga ang maitatag at maitindig na maging pinuno ng bansa namin, ng aming bayan, ng aming mga naghahangad na mamuno sa bansa namin ay yung totoong matuwid at may pagnanasa, talagang totoong maglingkod, hindi pa sa harip Panginoon, maitindig yung mga taong may totoong takot sa inyo at may kakayahan talagang maglingkod. Salamat po ng marami. Pinagkakatiwala po namin, Panginoon, sa inyo ang araw na ito at sa lahat po ng gagawin namin. Kayo ang mapapurihan at maparangalan sa aming buhay sa lahat ng pagkakataon. Huwag mo po kaming lalagpasan ito. Dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat sa Panginoon. Ingat po tayo palagi and God bless us all.